Pwede bang patayit dyan sa ating comment section ng clear sa ating comment section para malaman ko po kung naririnig nyo ako. Thank you so much, Ebski and Ma'am G, Ma'am Rochelle. Thank you so much. Yan, napakaganda ng ating pag-uusapan. Okay, double check natin kung nare-record natin. Okay, nare-record naman, no? Yan, hoping na nasa mabuti po tayong kalagayan, nasa ang sulok man ho tayo ng mundo. Pero bago ang lahat, bago ako ay ipakita sa inyo kung ano yung napakagandang opportunity na kung saan nag-benefit na po yung sobrang daming tao and including me. Let me introduce myself. Ako po si Robinson Ortega and isa po akong, nagko-content po ako, gumagawa ako ng content all about AI. So currently, I have 1.2 million follower sa aking social media. Siguro 1.3 kung isasama natin yung sa TikTok. No? So, teka lang, i-share screen muna natin yung ating screen. So, isa po ako sa talagang masasabi ko na nag-benefit ako dahil sa paggamit ng AI. So, last year, before po nagkaroon ng AI, kasi yung AI naman is halos last year lang naman halos nagsimula yung about sa generative AI. Last year, before ako mag-content ng mga AI-generated contents, ang mga content ko is yung ano talaga, yung hindi siya AI, yung ako talaga yung gumagawa ng content. And then, napakatagal naging progress din talaga ng paglago ng follower. And then last year, nung after kong mag-training din about sa AI, tulad po ninyo, ako din ay naging interested sa AI dahil nahook din talaga ako sa idea na this technology will never go away. Parang hindi siya yung sinasabi nating trend lang. Trend siya ngayon, pero iba yung sinasabi natin na trend, pero mawawala din after some time. Ito po ay sobrang kakaiba to dahil ito ay hindi naman na mawawala. Tulad po siya ng internet na 'di ba nung nagsimula yung internet and until now, meron pa ring internet. So yun talaga yung napakagandang idea kung bakit ako nahook at sabi ko kailangan kong aralin yung AI. And fast forward natin, just last year, December, ang follower ko pa lang talaga noon is nasa, I think, 360,000. So, binuno ko yung 60,000 na yun from January up to December, 60,000 lang yung nadagdag. Nung nag-start akong gumawa ng AI-generated contents, good news, 700,000 po ang nadagdag sa aking followers because I've been uploading AI-generated contents. Ganun po kaganda yung ipapakita ko sa inyo na kayo mismo ay pwedeng matulungan at kayo mismo ay pwedeng mag-benefit. So ito yung ating pag-uusapan ngayon. So the future of income starts with AI skills. So isa lang naman yung goal natin dito, no? Maunawaan natin kung bakit natin kailangan aralin yung AI, bakit tayo kailangan mag-adapt sa AI, ano ba yung epekto niyan sa ating negosyo, sa ating business, sa ating trabaho. Though meron tayong na-playing video, hoping na natapos nyo po yun, no, from the start. So, na-explain na rin doon kung ano yung advantage or benefit ng pag-aral natin ng AI, kung ano man yung currently na ginagawa natin. Siguro ito additional na lang. Okay? So, because yung AI talaga malaki siyang impact. Hindi lang siya dito sa Pilipinas. Actually, this is global. Sabi nga dito sa data, 300 million plus jobs will be impacted by AI globally. Kasi sa US, sa China, sa Canada, kahit sila ay mga first world country, in fact, sila yung unang nag-a-adapt sa AI. Kaya kung makikita natin yung mga news, halos nasa US ang mga news na nagtatanggalan ng tao, yung mga truck driver na wawalan ng trabaho dahil yung mayroong isang company na wala ng driver yung truck, ba merong yung isang company na gumagawa ng software, nagbabawas na ng tao, halos 30,000 plus yung nilay-off nila at napakadami pa. And including yan dito sa Pilipinas na silently, hindi lang natin alam, marami nang nawawalan din ng trabaho pagdating sa pinakauna kasing maapektuhan talaga ng AI are call centers, no? Though maraming jobs naman ang makikreate kung makikita natin dito sa data, it's 85 million.
But take a look at this, 300 million plus versus sa 85 million. So anong makikita natin dito? Malaki yung pagkakaiba ng pwedeng maapektuhan at konti lang yung mag-fit dito sa 85 million new roles that AI will be created in the next 5 years. So dito sa 300 million plus, yung pwedeng maapektuhan, advantage kung ikaw ay natututo ng AI dahil at least pwede kang ma-fit dito sa 85 million. Di ba? So nakakatuwa nga yung mga dating hindi gumagamit ng AI tapos natuto silang gumamit ng AI sa trabaho, napansin nila yung bilis ng kanilang paggawa ng trabaho. It's because of the help of AI. Tapos kung makikita natin dito sa data na to na 15.7 trillion naman, ito naman yung data na kung saan merong projection. Projection po ito, contribution to the global economy by 2030. 15.7 trillion. Napakalaki po niyan. Kahit 1% na lang po niyan mapunta sa Pilipinas na makinabang mga Pilipino. Still, ang laki po niyan eh. Kasi itong 15.7 na yan, i-multiply po natin yan sa 50 para makuha natin into pesos. Ilan po yan kung susundin natin in pesos? So, ibig sabihin po, na-create yan or nakapag-contribute sa into global economy, may mga taong nakinabang dyan. Tama ba? Merong negosyo na nag-benefit dyan. Merong negosyo na naging malago. Merong mga new roles na na-create. So, dyan sa 15.7 na yan, kumurot lang tayo ng konting pie. Dyan, ang laking benefit na yan. Kung makikita natin, by 2030 lang yan, yung projection na yan. Kasi, ang bilis mag-improve ng AI. So, ilang years na lang yan, ba? Halos 4.5 years na lang. Pwedeng maging reality, pwedeng dumating na yung projection na yan, di ba? Kung bakit naman reality, yung data na yan, makikita natin kung susundan natin, ay hindi pala reality, kung mga realistic or pwedeng possible talaga mangyari. Kung makikita natin yung mga companies ng mga founder ng AI, kung bakit na lang ganun sila, kawiling mag-spend ng billions of dollars sa pag-i-invest at pagpapalago ng AI. So that is very possible because hindi naman sila bago. Kung tingnan natin, tulad ng OpenAI, Google, it has been existing company for so many years na, yung Google. And dati na silang billion companies. So hindi sila mga bago at mga startup. Proven yung kanilang track record. And kung ano yung nakikita nila dito, na posibleng hindi pa natin maunawaan sa ngayon, pero it will be, the world will be impacted kung ano yung currently na nangyayari sa technology, especially itong AI. Kasi kung hindi na siya, kung hindi mawawala yung AI, patuloy lang siyang mag-i-improve ng mag-i-improve. So ngayon, ang problema ngayon, yung mga taong hindi mag-a-adapt. Tapos, may problema sila doon sa mga taong mag-a-adapt kasi sobrang mapapag-iwanan ka tapos yung opportunity magiging favorable doon sa nag-a-adapt. Yun ngayon yung problema at yun yung isa sa reason kung bakit natin kailangan aralin yung AI. And don't worry, mamaya papakita ko sa inyo kung paano tayo makaka-adapt na hindi tayo maapektuhan bagkos tayo ay mag-benefit sa AI opportunity. Okay? So ito tulad nito na sinabi ng CEO of OpenAI. Kung hindi pa kayo familiar dito, siya po yung sa ChatGPT. No, yung CEO po ng ChatGPT. So AI won't replace human, but humans who use AI will replace those who don't. Parehas lang yan. Kung gusto natin, parang ito, binaback up nito yung data nung nakita natin kanina, no? Na 300 million versus 85. So, ang makakapasok lang doon sa 85, kung isa doon sila sa naapektuhan sa 300 million is yung mga marurunong lang. Halos the same lang sila ng gustong sabihin nito ni Jensen Huang. So, CEO of NVIDIA. So, siya kasi kung bakit biglang naging billion yung sobrang pag-improve ng kanyang company. Dati, ang mga nakikater niya lang is yun sa mga computers, mga NVIDIA chips. Ngayon, nagagamit na siya ng AI ka. Sobrang bilis ng progress mismo ng NVIDIA. Kaya nagmahal din yung mga ating mga computers. So, you're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to someone who uses AI. Kasi yung AI hindi mawawala and patuloy siya mag-i-improve. So ngayon, naging sobrang benefit naman doon sa gumagamit. So ikaw, kung hindi ka mag-a-adapt, talagang
Either mapapag-iwanan ka, magiging irrelevant yung ginagawa mo, hindi na kailangan kung ano yung skill na meron ka kasi kaya nang gawin ng AI, or kung nagnenegosyo ka, abay sobrang lakas naman nung mga kakompetensya mo na gumagamit ng AI, tas ikaw walang idea. Yun yung napakahirap na hindi natin i-adapt yung AI. And syempre, ito yung currently na reality na nangyayari dito sa Pilipinas, no? Yung rising cost of living. Kung makikita natin, ngayon mataas yung gas, di ba? Nagsusunuran na kung ano-ano na lang yung halos tumataas. Pati nga toll gate, napansin namin, nagdagdag din. Parang hindi naman gumagamit ng gas, nagtaas din. Pero ito yung reality, yung gas prices, tataas yan, sunuran dyan. Siyempre, yung electricity nga, marami nang nagre-reklamo, no? Kung ano-anong nadadagdag sa bill. But ito yung harsh reality. Yung salary po, kung anong bilis na pagdagdag, pagtaas ng presyo, pagtaas ng iba-ibang bilihin, pero yung sobrang taas naman, yung pagtaas ng sahod. That's the reality, no? Pagong na nga, yun, parang may hinihila pa siyang bakal. Ganun kahirap kapag isang income lang ang ating aasahan. So, ito yung mga senaryo ng mga ganito. Hindi talaga natin, totally wala tayo ditong control. Okay? Hindi natin, wala tayong control. Yung gera sa Iran, may control ba tayo? Wala tayong control doon, yung gera sa Iran. 'Di ba? Pero nangyayari. So, yung pagtaas ng gas, wala tayong control diyan. Pero nangyayari. Ano ba yung meron tayong control? Heto yung meron tayong control. We invest in improving our skills. We need to adapt, to change and focus on growing our personal economy. Kasi kung maayos yung ating personal economy, din nakabawas na tayo doon sa poproblemahin ng gobyerno na bigyan ng bigyan ng ayuda, di ba? Pag naging maayos yung ating personal economy, kasi kahit magsipagtaasan naman yan, kahit nga siguro mag 300 yung gas, still may mga tao pa rin na hindi maapektuhan ng kung ano yung mga tumatas diyan. Kasi sa sobrang taas naman ng kanilang personal o sobrang lago ng kanilang personal economy, yung mga ganung bagay, sobrang liit na lang. No? Pero kapag sobrang low, sobrang bagsak din yung personal economy mo, piso lang yung itaas ng pamasahe, mag-aaray ka na. 'Di ba? Yun yung reality na nangyayari na dapat ay nagagawa natin ng paraan. Yun yung isa sa goal natin dito. Dito, na mag-aaral tayo ng AI, ma-open yung doors of opportunity, and at the same time, maka-adapt tayo sa fast-moving technology. So ito na yon, yung what can we do? Ito yung tanong kasi. Ano ba yung AI na yan? Oo, sabihin na natin napakaganda na ng AI na yan. Pero paano ko yan pakikinabangan? So ito na ngayon, pag-uusapan natin how we can unlock our digital economy. No? Yung potential ng digital economy, paano nga ba natin siya ma-unlock? So number one, bakit napakaganda na tayo ay mag-start ng isang digital business? Para magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga digital business, no? Magbigay ako ng isang example. Kung alam nyo yung e-commerce, yung dropshipping, yung TikTok affiliate, yung mga nag-o-offer ng digital services, let's say gumagawa ka ng photo, video, ino-offer mo yung service na yan. Let's say may negosyo ka na agency, nag-o-offer ka ng pang VA, yun ay mga examples ng digital business. Yung pwede mo siyang gawin sa online. So why start a digital business? Number one, reason for you na pwede na para ma-realize natin to. Lalong-lalo na sa panahon ng AI. Number one, there's a low capital, high potential income. So ano ba yung isa sa reason dyan? Bakit hindi kailangan ng masyadong malaking kapital pag tayo nag-start ng digital business? Number one, hindi ka na kailangan ng pwesto. Mag-upan ng pwesto. Naku, napakadugo po yung sa pwesto. No? Kasi syempre tayo ay nakapagsimula din ng mga traditional business. Madugo po yan. Laging may overhead po yan. Wala ka nang babayaran sa pwesto kapag digital business ka. Pangalawa, yung mga bayad sa kuryente, sa tubig, yung mga ganyan. Isa yon sa pwedeng hindi mo na problemahin. Kaya kahit napaka-minimal lang ng cost, ay pwede kang kumita ng malaking potential income. It's because pwede mo siyang magawa sa online. So bakit high potential din siya? Kapag yung business can be done online, mas malawak yung reach. Ito, isang example para mas ma-realize natin. Kung ikaw ay merong tindahan ng
sabihin na natin na tea. Ano ba yun? Yung coffee shop na lang, coffee shop. Meron kang nilagay dyan na coffee shop sa isang lugar. Ang potential market mo, yung malaking market mo talaga dyan is kung sino yung dumadaan dyan, yung foot traffic, kung sino yung mga nakatira sa paligid, sila yung mostly na market mo lang. Unless na lang kung mag-social media ka, but still, dinala na natin siya sa online. Yun yung pinag-uusapan natin. No? Pero pagka yung negosyo mo is digital, pwede mo siyang gawin sa online. Ang lawak ng reach niyan. Lalo kung yung product mo din, it can be, is also digital. No? Ang laki ng market. So, hindi na kailangan ng malaking punan para kang nag-enroll sa university pero binigyan ka ng sariling negosyo. Yun yung mamaya ipapakita ko sa inyo. So, malaking renta, walang inventory, walang physical store. Ito, so, number two reason. Pagka digital yung business mo, we can say na ang market mo is global. So mamaya, nakakatuwa, ipapakita ko sa inyo na ito po yung global, na meron tayong global market or yung market natin can be done globally. So digital business is not limited by location. Yun yung kinikwento ko, nauna lang yung kwento ko, no? Yung kapag may physical store ka, mostly yung market mo dyan is within that area. No? Limited ka by location. Kasi nga, kung sino yung dumadaan, hindi naman siguro pwedeng yung nasa Mindanao pupunta sa Manila para lang magkape sa kapihan mo. Unless na lang kung sobrang sikat ka at may something nakakaiba. Pwede yon mangyari. No? Pero dito, kapag ka yung product mo, business mo is digital and your product is digital, it is not limited by location because kung makikita natin, millions spend hours daily on Facebook. Na halos nasa Facebook na yung mga tao. So siguro nga kahit maglakad tayo dyan sa yung mga nagta-tricycle driver, alam yung Facebook, baka meron silang Facebook. Parang napakalabo na may makasalubong tayo pag tinanong natin wala silang Facebook, no? Parang malabo. Tapos TikTok, either Facebook or TikTok. So ibig sabihin, kung nasaan yung tao or saan maraming tao, pwedeng gumanda yung negosyo mo kasi marami kang makikitang or maraming makakakitang audience sa ginagawa mong negosyo. Okay? 2 reasons na yan. And let me tell you the third reason. So, freedom to work anywhere kapag meron kang digital business. So, dahil sa online, pwede kang matuto, mag-offer. Example to pwede kang matuto at mag-offer ng service kahit saan. Let's say na lang, natuto ka ng AI, gumagawa ka ng photo, video. Yung sa photo, let's say, sinisingil mo ng kahit 99 pesos na lang Then, napaka-minimal naman ng cost at napakadaling gawin dati kasi pagka pinapagawa nila yun sa Photoshop, magkano rin yung bili nila ay bayad nila nasa 300. Ngayon, pwede mo isingil kahit ano na lang, 100 na lang. Ang minimal cost mo doon, baka nga pwede mo siya pa siyang wala ka talagang kapital, skill lang, no? Isang example lang yon, pero napakadami ng digital business na kahit nasaan ka, pwede mong gawin. No? It means you can make money wherever you are. So, ako kasi, nag-start na bago pa dito sa UHEY, no? Yun yung nakapag-open sa akin ng idea na napakaganda ng digital business. Kasi, before UHEY, affiliated or kasama ako sa isang company na ginagawa rin namin digitally. And after traditional business din ako. Kaya ako ay mako-compare ko talaga kung ano yung convenience kapag yung online o yung negosyo mo can be done digitally or online, no? Pwede mo siyang gawin kahit saan. Kasi ako dati kahit ako nasa Bicol, diba, nag-chat lang ako, may hawak lang akong computer, harap lang ako sa laptop ko, tapos kung minsan cellphone lang, nagagawa at kumikita. So, iba talaga. Unlike kapag sa traditional, kung minsan, since meron kaming traditional, hindi mo pwedeng iwan yung pwesto mo. Hindi mo pwedeng bitbitin yung pwesto mo. Halimbawa, may mag-ESM ka, hindi mo pwedeng iwan yung pwesto mo. Unlike kapag digital, kahit mag-SM ka, kung minsan, okay, may nag-chat sa'yo, may nag-i-inquire sa'yo, nasa cellphone mo naman. Pwede mo siyang dalhin. Third advantage. Fourth, skills are the new currency. Lalong-lalo na yung skill sa AI. Kasi nga ito na po yung trend.
Parang ayaw kong gamitin yung word na trend kasi ang mindset natin kapag naririnig natin yung trend, mawawala. Pero ito po, sabihin nating trend pero hindi siya mawawala. Trend siya na lifetime na nanandyan. Skills are the new currency. Bakit? Kung tingnan natin ito, i-analyze natin. Yung available na yung technology, tapos yung mga users available na rin, no? So ngayon, kokonti lang yung may skills. So ibig sabihin, kapag mayroon kang skills about sa AI, since konti pa lang yung nakakaalam, isa ka sa may benefit doon, no? Technology changes fast. Digital skills like AI prompting, pag marunong ka mag-prompt, marami kang magagawa. Marunong kang mag-content, marami kang magagawa. Advantage mo 'yun. Sa content creation, marunong kang mag-market. Advantage mo 'yun. Dropshipping, example, no? Yun, which is yun yung isang product natin na wino-workout natin. So, those digital na nabanggit natin, digital skills will continue to become more valuable, no? And the fifth one, multiple income opportunities. Ang digital business, affiliate marketing, example. Alam mo yun yung affiliate marketing, dati sa affiliate marketing, para personal ka, ikaw talaga, yung mukha mo talaga, kailangan humarap ka or faceless yung kamay mo. But it's still real person yon. So ngayon, because of AI, na-open din yung AI affiliate marketing. Ito, content monetization. Ito yun, kung pagka gumagawa ka ng content. Dati, ito nga yung example ko sa inyo, yung sa content ko. Dati, yung mga ginagawa kong content, ano lang siya, kumbaga, hindi pa siya, kokonti yung views ng mga nagagawa kong content. So, nung nai-apply ko yung skills na paggawa ng content sa AI, syempre, kasama na doon yung sa content monetization na binabayaran ka kapag ka merong nag-display. And alam ko, marami dito sa inyo yung alam naman yon, 'di ba? Kung ano yon. Bonus na lang actually yun. So dito, meron pa tayo ditong another opportunity for you is AI services, which is yung pwede ka nga mag-launch ng sarili mong digital service. At marami na po yung gumagawa niyan. So lahat pwede mong matutunan, syempre yan, dito sa ating community na makikita mo. Eto, 5 na nabigay natin, ito pa yung pang-6. Kapag meron kang, let's say, natuto kang mag-content, you build assets, not just income. Kasi ito po yung isa sa gusto kong ma-realize nyo kung bakit ngayon pa lang mag-start ka na mag-build ng social media account mo. Mag-build ka na ng ingay sa social media. Magkaroon ka na ng community, ng follower. Because whatever you build online, mag-create ka na ng video, ng photo, ganyan, whatever you build online, you can consider it as a digital asset. Ano po natin, nagets po natin, no? Yung any video na i-upload natin, it's considered as digital asset as long as nandiyan yung social media. So ngayon tanungin natin, yung social media pa ng Facebook pwedeng mawala? Sa tingin ko hindi na siya mawawala, no? Yung TikTok hindi na mawawala. Bakit mo aalisin yung isang pag-aari mong negosyo kung ang laki naman ng kinikita, 'di ba? Magkano yung kinikita ni Mark Zuckerberg? Diyan nga siya naging billionaire sa Facebook. Magkano ba yung kinikita ng TikTok? No? Bukod pa yan doon sa mga nag-ads, bukod pa yan yung mga commissions niya sa mga nag-affiliate, no? No, wala silang ginagawa, hindi sila gumagawa ng video, pero may commission sila doon sa commissions ng gumagawa ng video. So, I think hindi siya mawawala. So, it's considered digital asset mo kasi kapag nailagay mo na yung isang content sa online, anytime pwede yan mag-viral, magsumabog, anytime pwede yan mag-benefit ka dyan. It becomes a long-term digital asset. Kaya ngayon pa lang, which is gagawin natin at ituturo namin yan sa inyo, magsisimula tayo on May 15, no? Na paano ka ba makaka-adapt at makapagsimula ka naman digitally, no? Kaya ang title ng ating project, which is kapag kasama ka na sa UHey Digital sa ating community, is we call it as content marketing. Now, unlike the traditional work, old content can generate view leads, sales, kahit tumigil ka na gumawa. Kasi ganun yun eh. May mga content ako dati na nag-viral siya after 3 months, after 2 months.
So yun yung advantage ng maglagay ka lang ng digital asset mo sa iyong platform. And digital business is the future. Sabi nga po ni Bill Gates, eto malamang kung nakita mo na to sa online. If your business is not on the internet, your business will be out of business. Anong ibig sabihin yan ngayon na meron ng AI? Anong ibig sabihin yan ngayon na meron tayong social media, meron tayong internet? Advantage mo kung yung negosyo mo madadala mo sa online. Bakit? Na-discuss na rin natin yan kanina. Hindi ka limited yung market mo sa area by location or by location. No? Pwede yan makita ng milyon-milyon tao. The world is shifting to AI, automation, e-commerce, yung mga skills, yung mga ano na yan, mga industry, no? Yung tinatawag nating creator economy, nandiyan yung mga vloggers, nandiyan yung mga kung makikita natin kahit mga artista nagba-vlog, no? So ibig sabihin, may magandang ano talaga, opportunity diyan. People who adapt early benefit the most. Yun yung isa sa naging advantage ko na inaral ko ng maaga din yung AI at in-apply ko rin ng maaga kaagad yung AI. So hindi pa huli ang lahat, no? Na tayo ay mag-adapt sa AI. Actually, nandoon pa lang tayo sa step 1 talaga ng kumbaga, may nakikita tayong tugatog. Halos lahat, karamihan ng tao nandoon sa step 1, ganyan. May mga syempre taong unang nag-adapt. Pero hindi talaga siya masasabi natin na huli. Pero palampasin mo ito ng isang taon, hindi ka mag-adapt. Pwedeng doon masabi mo na huli ka na. Kasi maraming tao na ang nakakaalam, tapos ikaw magsisimula ka pa lang sa step 1. Yung ibang tao pwedeng step 5 na eh. Step nandoon na sa sa ladder 8. Ang ladder is up to 100. Yung iba nasa ladder 8, nasa ladder 10 na. Palipasin mo ng isang taon, ikaw magsisimula ka pa lang mag-step sa ladder 1. Ano sa tingin natin nun? 'Di ba? Pwedeng mapag-iwanan tayo, pwedeng sobrang mabagal yung ano natin, pag-grow. It's because some other people are so much dominating naman. Kung ikukumpara sa kung skills natin. So why people are afraid of starting a business? Ito, tanungin lang natin to. Kung makakasagot kayo po dyan sa comment section, pwede, no? So, ang diniscuss natin, yung 7 reasons of why start a digital business. Ito naman yung reason. Okay, ilagay nyo dyan sa comment section. Wala po ditong walang mali at walang maling sagot po dito, no? Since this is, open discussion lang natin to. Why people are afraid of starting a business, no? Sige, tingnan nga natin diyan sa comment section. Kung gusto niyo sumagot lang, no? Bago natin sagutin to. Kasi noon pa naman, tingnan natin kung may puhunan, sabi ni Ma'am Rochelle. Ano pa? Sige, 3 reasons lang. Isa yon, yan, parehas lang, no? Puhunan, capital, knowledge, tama rin, no? Parehas yun, tama yun lahat. Yan, sige. Okay, tatlo na pala yung naging sagot. Ito po yun. Tama po yung mga sagot nila, ni Ma'am Rochelle tapos ni Ma'am Betty. Ito pa, may dagdag pa. Fear of risk. Yan, tama rin po yan. Pero ito po yung isa sa pinaka nakikita ko, no, na nagiging reason kung bakit walang interest or takot magsimula ng negosyo. Lalo na dito sa atin, sa Pilipinas. Ito. It's because yung naging ano sa atin, naging ano, kumbaga parang naging tumanim sa utak natin nang nagsimula tayo nung bata pa tayo. Kasi halos dito lang talaga tayo nakafocus. Madalas, ang naririnig natin, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Madalas natin yan marinig talaga, di ba? Ito, gusto ko sabihin, wala pong masama dito. Tama po ito. Kaya lang, nagkaroon ng parang single blind impression tayo na okay, para pala maging maganda lang yung aking buhay is kailangan ko lang galingan. Tapos pag mayroon na akong trabaho, gaganda na. Yan po yung, kumbaga, naging Filipino mindset natin. Pero tingnan po natin yung mga Chinese. Iba po yung mindset nila, no? Iba po yung mindset nila. Ito, Filipino mindset. Kasi yan din naman yung naging kalakihan natin. Nakalakihan natin na lagi kasi natin maririnig. In fact, nung maalala ko, kahit kayo, isipin niyo po, nung elementary ba kayo, di ba? Or high school, kapag nagtatanong ba yung teacher na, ikaw, ano ba gusto mong maging ano? Di ba? Kung mapapansin natin,
Halos nga sa mga classmate ko noon, wala akong maalala na ako gusto kong maging businessman. Kahit ako, hindi ko naisip, hindi ko nasabi yun eh. 'Di ba? Ang nasabi ko, gusto kong magsundalo. Yung mga karamihan, gusto magpulis, magsundalo, magteacher. Halos walang nagsasabi ng businessman. 'Di ba? Ibig sabihin lang kasi, hindi talaga tayo na set or nung bata pa na naririnig na or natuturuan or sinasabihan ka na, anak, kailangan mo magnegosyo. Unlike the Chinese people, no? Ito yung Chinese mindset. Bata pa, anak, aral ka mabuti para ikaw manage ating negosyo. Kung makikita natin yung pagkakaiba, kahit dito sa Pilipinas, sino ba yung mga sobrang dadaming pera? Mga Chinese. Sino ba yung nagnenegosyo dito? Mga Chinese. Yun yung isa sa pinaka-reason talaga. 'Di ba? Kasi yung puhunan, kaya mo naman yang gawan ng paraan kung ikaw talaga ay nakaset talaga. Nung bata ka pa, naitanim na talaga, magnenegosyo ka talaga, magnenegosyo ka. 'Di ba? Kasi kung minsan, hindi mo siya, kumbaga yung nagiging ang problemang puhunan, it's because hindi ka rin unang-una naniniwala na magiging okay, no? So once again, sabihin ko, wala pong masama daw, nagkataon, yun talaga yung naging upbringing sa atin at na tatak na sa atin na kailangan lang talagang mag-aral para maghanap ng trabaho. Where in fact na kabaliktaran naman sa mga Chinese na sila ay gustong, kumbaga mga anak nila, ay magulang nila, apo ay lolo, talagang nasa blood na talaga nila yung pagnenegosyo, no. So, isa sa tanong natin dito, no. Ano ba ang sikreto ng mayayaman? Ito, dati hindi ko rin ito no, na-share lang din ito sa akin. Tatanungin natin, pwede ba kayo diyan sa comment section? Ano ba yung sikreto ng mayayaman? Baka may sikreto para may share natin. Walang passion, mindset, timing of plan, location, capital. Tama mo naman po yun, lahat yung sagot. Yung sagot nila ito kanina, yung bakit natatakot or walang sa pagnenegosyo yung karamihan sa Pilipino. Tama naman po 'yon. Pwede ba yung ano ba yung sikreto ng mayayaman? Ito po, nung na-realize ko din po ito dahil meron sa akin nag-share. Talagang yan, sabi nila, risk taker ang mayayaman. Tama po yan. Determination, tama po yan. Ano pa? Sige, type nyo dyan sa comment section. Yan. Ito, isi-share ko din po sa inyo. Talagang nung naipakita ito sa akin, nag-open talaga yung aking mind. Nag-open talaga yung, yung perspective ko baga sa buhay. Dati nga, kasi nga, sipag, tiyaga. Tama rin po yan, Sir John. Kasi nga, yun naman talaga eh. Sa pamilya namin, wala namang negosyo, no? Sa pamilya namin, sa lolo namin, sa kamag-anak, halos lahat na nagtatrabaho. In fact, yung tatay ko magsasaka, no? Nanay ko nagtitinda ng mga kakanin. Wala talaga sa aming negosyante. Ang kilala ko lang na negosyo sa buong family namin, yung tiyahin ko, yung kapatid ng nanay ko, yun yung bumibili ng palay. Siya lang talaga yung nakita kong nag-nenegosyo sa amin. So, syempre, kumbaga yung upbringing talaga sa amin, maghanap talaga ng work. Yun naman yun karamihan talaga. Eto na, tama po yung mga sinagot nyo, wala po yung mali dyan, pero ito po yung isa sa i-share ko din sa inyo, na baka alam nyo na rin. Ito yung isa sa sikreto ng mga mayayaman. Ginagamit po nila yung tinatawag na law of leverage. Ito po yung napakaganda pag-usapan natin. Yung law of leverage. Para mas maunawaan po natin, ang ibig sabihin ng law of leverage, paramihin mo yung sarili at oras mo sa pamamagitan ng ibang tao. Ito, bibigyan kong linaw ito kung paano yung sinasabi natin na paramihin mo yung sarili at oras mo sa ibang tao. Magbibigay tayo ng isang example dyan para mas maunawaan natin itong law of leverage. Nung naunawaan ko po yung law of leverage, ay doon na talaga nag-open yung mga opportunities para sa akin. Kasi sabi ko, ito pala yung sikreto na mayayaman at tama talaga yung sinabi sa akin kung bakit, no? So ito naman yung pag-uusapan natin. Ano ba yung tinatawag nating law of leverage? Ito, ibibigay ko muna yung example dito sa magbibigay ako ng dalawang klaseng example. Okay? So ngayon, pag-usapan muna natin, ang bawat isang tao, meron lang po tayong 24 hours. Sino ba dito yung merong more than 24 hours? Meron bang ibang meron ba sa inyong may more than 24 hours kayo? Baka may magsabi na hindi, ako, gising ako,
gising ako ng 36 hours. Hanggang 24 ka lang din talaga. No? Kasi counted na yon sa pangalawang araw. Kumbaga lahat tayo merong 24 hours a day. Bawat araw. So ito po yun. Kung tayo po ay nagtatrabaho, yung 24 hours po natin, syempre tayo po, yun po ay nailaan po natin sa ating trabaho. No? Kung minsan nga 16 hours. Nung ako po ay nagtatrabaho, madalas po ako mag 16 hours sa factory sa Laguna. No, yung paggawaan po ng mga piyesa ng sasakyan po sa Laguna, doon po ako nakapagtrabaho. So, madalas nagiging 16 hours. So, 24 hours, kung ako ay nag 16 hours, meron na lang akong 8 hours a day. So, yung ganong klase pong kitaan, yun po yung tinatawag nating linear effort. Linear effort will give us linear income. Or mas kilala po natin sa tinatawag po yan na active income. No? Maunawaan natin, ito yung isang example. Meron tinatawag na linear income or active income. Ito yung hindi pa tayo nale-leverage. Para lang mas maunawaan natin later. No? Binibigay ko muna itong isang example na to. So ito naman ngayon, yung law of leverage. Okay, naunawaan na natin, 24 hours ka, meron ka, at lahat tayo meron 24 hours. Kung ikaw ay nagtrabaho, 8 hours dyan, ay napunta sa work mo. So, bali, 16 hours na lang ang natira sa'yo. So, pwedeng ginawa mo yan kung saan nag-leisure time ka, nagkumain ka, natulog ka, naligo ka. Kasama na yan dyan sa 16 hours. No? So, ito naman yung tinatawag nating law of leverage. So, isang example ko kanina, dito siya sa solo worker or yung linear. So, bawat isa sa atin, meron 24 hours lang sa isang araw. Pero ito po yung sekreto nga ng mayayaman. Yung law of leverage. Yung ano pa, yung explanation pa pala ito. Active income ang napoproduce kapag solo worker ka, no? Active income kapag tumigil ka sa pagtatrabaho, tumitigil din ang kita. So ibig sabihin po niyan, trading our time for money. Mamaya maunawaan natin kung bakit pala yung mayayaman talaga masyadong yung mayaman sila. So ito na po yun yung isang example po dyan ng law of leverage. Gawin nating example si Henry C. kasi though wala na siya, siya naman yung talagang isa sa pinakakilala natin, no? Kasi nahati-hati naman na yung ano nila. Isang example lang naman. Bakit naging sobrang mayaman si Henry C? Bakit? Ito, isang pakita natin. Si Henry C, nung yung kanya pa lahat, no, na hindi pa nahati-hati, sa kanya yung SM malls, super malls. Ilan ba yung SM? Sa buong Pilipinas. Ang dami po niyan. Sa isang SM pa nga lang, ang dami ng employee, no? Sa kanya yung SM Prime Holdings, yung SM Store, Save More, BDO, kanya yung Alphamart, kanya yung SMDC, yung MOA, no? Napakadami po niyan. Kulang pa itong nailagay ko dito. But to give you an example, kung ano yung tinatawag kong leverage at bakit sobrang naging mayaman yung mga mayayaman. It's because of the law of leverage. Guys, imagine niyo na lang to. Dito pa lang sa SM Super Malls. Ang dami ng employee diyan, 'di ba? So, magbigay tayo ng isang example. Let's say na lang ang doon pa lang sa SM. Si Henry say let's say na lang ay merong employee na 10,000 sa SM or isama natin yung BDO, no? 5,000 sa SM, 5,000 na employee din sa SM. So, ano na yun? Since di natin alam yung actual employee talaga, no? Para tayo ng example. Nagtatrabaho para kay Henry C. is total 10,000 employee. Imagine niyo na to ha, kasi ang binibigay kong example para maunawaan natin yung law of leverage. Kung yan ay nagtrabaho, yung 10,000 na tao na yan, ay nagtrabaho ng 8 hours, bawat empleyado, sa bawat araw, madadagdagan, si Henry C. ay meron 24 hours din. 'Di ba? Pero, since meron sa kanya nagtatrabaho, ng 10,000 katao na nagtrabaho ng 8 hours, madadagdagan yung 24 hours na ngayon ng 80,000 hours. No? Additional hours niya yun. Yun yung sinatawag natin na i-leverage mo yung oras at sarili mo sa ibang tao. Hindi lang si Henry, tingnan natin yung ibang nagne-negosyo. 'Di ba? Heto ngayon yung
comparison na para mas maunawaan pa natin. The difference is very clear. Kapag ka ikaw lang, hindi ka na leverage, meron kang 24 hours sa isang araw. Yung 8 hours napunta sa trabaho, technically, kung ikaw yung nagtatrabaho, binenta natin yon. Tama? Nung ako nagtatrabaho, binenta ko yung 8 hours ko sa company for the trade, parang trade ko siya into money. So yung oras ko, binigay ko ngayon doon sa pinagtatrabawan ko. Okay, natira 16 hours lang kapag ang problema doon kapag ka ako'y tumigil magtrabaho, kung yun lang yung source ko talaga, tigil din yung income. Yun yung problema kapag ka ikaw ay solo lang. As active income yung nakukuha mong income. So ito yun yung with leverage. Imagine mo na lang, if ikaw yon, yung meron sa yung nagtrabaho may nagtatrabaho sa iyo ng 10,000 katao, meron kang 80 hours, no? Kahit hindi ka nagtatrabaho, meron ka diyan na passive income. Hindi ko sinasabi po na ganun din na mag-hire tayo. Sineset ko lamang ito as an example para mas maunawaan natin yung law of leverage. Kasi sobra talaga silang yaman. It's because of the law of leverage. Kasi mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin dito sa UWay or dito sa technology natin na AI na mai-apply din natin. Yung tinatawag nating leverage. Na hindi mo kailangang kumbaga magtayo ng mall o kung ano-ano man na mali-leverage ka din. Kasi imaginein mo to, kahit ito mabawasan, mag-absent yung 10,000 katao, 1,000 katao out of mag-absent lang yung 10,000 katao, meron ka pa rin na ilan, 'di ba? Kumbaga hindi siya mauubos yung nagtatrabaho sa iyo, marami ka pa ring oras. Unlike kung solo worker ka lang, nagkasakit ka, wala na. Wala na yung oras mo, napunta na doon sa kung ano yung, dahil hindi ka makapagtrabaho, wala na rin yung income mo. Yun yung problema kapag ka dependent lang tayo sa active income. Kaya, napakaganda. Kaya yung naintindihan ko yon nung ako ay nagtatrabaho sa factory, sabi ko, hindi dapat ako tumagal dito. Kailangan kong makapagsimula na mai-apply ko yung tinatawag nating leverage. And fast forward, nag-resign din po ako doon. Siyempre, nandito na ako. Nag-resign po ako doon sa last kong naging trabaho, which is yung naging call center naman, dahil yung kinikita ko doon sa ginagawa kong business, which is na-apply ko yung leverage, is napaparehasan na yung kinikita ko sa call center. So yun naman yung naging parang journey ko from active income and na-apply ko yung law of leverage. Mamaya mas maunawaan natin yun. At ibibigay ko kung paano naman yung negosyo na yun. Kasi dito po, alam naman natin na to na sa isang negosyo or sa isang ecosystem ng negosyo, dapat merong producer dyan, merong promoter, merong consumer. So sino ba yung producer? Let's say yung gumagawa. Let's say manufacturer, producer, o anong tawag natin dyan, basta yung nagpo-produce. So ngayon, yung promoter naman, sila yung nagpo-promote or nagpapakalat ng information para mai-promote yung negosyo. Pero yung consumer, sila yung end user. No? Sa tatlo na to, hindi pwedeng walang consumer. Hindi pwede sa tatlo na to na wala yung promoter. Hindi, mas lalo lang, hindi rin pwede na wala yung producer. Ano ba yung ipopromote ng promoter sa consumer? Wala. Di ba? So, para tumakbo ng maayos yung isang negosyo in a business ecosystem, dapat present yung tatlo na to. So, sabihin natin present yung tatlo na to. Pero, yung dalawa lang dito yung kumikita. Yung producer and yung promoter. Kapag consumer, which is tayo yon, tayo. Lahat tayo, consumer. Pero ang iba dito sa atin, promoter. Ang iba sa atin, producer din. Depende kung ano yung negosyong pinoproduce, no? Since dalawa lang yung kumikita, which is producer and promoter, hindi ka dapat manatili as a consumer lang. So ngayon, ipasok natin yung AI dito. Kasi AI is a business, tama? Kaya nga, produce yan eh. Diba? Hindi naman yan parang, ano ba ang tawag doon? Yung free. Hindi, kumbaga, kaya nag-i-invest dyan ng billion because they say,
a revenue which is also billion, no? Hindi ka magpupuhunan ng ganong kalaki tapos wala kang makukuha. So, ilagay natin yung business ecosystem na ito sa AI. Na-produce na po yung technology, available na yung AI. Nandyan na po, present na yung consumer, tayong lahat yon. Heto ngayon, yung napakagandang opportunity na kung marirealize mo to, isa ka sa magbe-benefit. Kulang po yung promoter. Ba? Maraming ang wala pang alam eh. Paano mo naman ipopromote kung ikaw mismo hindi mo alam? So ngayon, ito yung system kung bakit nabuo po itong UA, which is ito na yon. Yung ipapakita ko sa inyo. Para ikaw na gumagamit, consumer ka ng AI, maging promoter ka din at the same time. Kasi sa producer, parang mahirap na tayo maging producer ng AI. Alam naman natin na yung kalaban natin, billion yung ini-spend. So, ibig sabihin, dito tayo sa promoter. As consumer, we become a promoter. How to become a promoter? Ito na ngayon yung binuo natin na itayo po na company, which is yung UHEY, United Hybrid Entrepreneurs International, para mapakinabangan natin at mag-benefit po tayo na hindi lang tayo user, maging promoter tayo at mag-create tayo ng passive income. Dito na po yung tinatawag kong law of leverage. Meron tayo ditong leverage. Yun po yung makikita nyo mamaya. So dito muna tayo, ano ba yung UHEY? Ano ba yung profile niyan? Ang company po natin is founded by a Filipino-owned company. But it is registered both in the USA and the Philippines. Bakit kailangan nating i-register sa US yan? It's because we are preparing the system for global market. So, ibig sabihin, kasi yung AI, hindi lang siya dito sa Pilipinas, hindi lang siya sa China, sa US. Global po yan. So, ibig sabihin, ang market natin dito is global. So, ang ginawa po nating system is built from ground up for the global market. At kung pag-uusapan natin, no, yung credibility, yung tatag ng sistema natin. Ito pa yung mga susunod nating profile. Yung company po natin is partnered with DragonPay. Sabi nga natin dito, global market. Paano ka magiging global market kung wala kang global na parang payment system or processing system sa negosyo mo? So, kaya tayo nakipag-partner sa DragonPay. So, ito na lang po, idea. Ang DragonPay, hindi po yun makabasta-basta makikipag-connect or collaborate sa company po na wala pong track record or maliit pong company or walang capacity at kumbaga, hindi maayos yung sistema. Kasi po ito ay payment system that can be used to accommodate the global market. Okay? So, ito po yun kasi ang ginagamit natin na system for seamless, borderless payments processing. So, ito na yun. Sinasabi kong credibility ng ating system. Yung gumawa po ng AI medical system, AI, na ginagamit po sa mga Western country tulad po ng US, Canada, Australia, the same po yung company na gumawa sa ating system. No? Ito pa, yung more credibility. Meron pong isang international company, remittance company, na international po yun. Yung back-end system po noon, dito sa Pilipinas, still po, hinahandle po ng the same company na gumawa ng ating sistema. Ito lang po yung gusto kong ipakita sa inyo. Yung famous remittance center na to, international, hindi pa po ito nagkaroon ng glitch o ng problema na yung pera ng nagpadala dito ay nahack, na nakuha ng ibang tao. Isa lang ang gustong sabihin natin dito. Kung yan ay nagawa ng the same tao, ibig sabihin, napaka-credible ng ating sistema dahil the same na tao, na company, ang gumawa ng magkaparehas lang. No? Yung gumawa dito sa back-end remittance center na to, ng isang international company, yan po yung gumawa din ng ating sistema. Napaka-credible. So ngayon, ito naman yung ating legalities po. Siyempre, ito na, registered tayo, sabi nga natin, is both sa USA and dito sa Philippines. Ito naman para magkaroon kayo ng overview kung ano ba yung makikita natin dito sa UHEY Digital University. So dito po, magkakaroon ka ng learnings courses.
No, matututo ka. So, ibig sabihin po, magkakaroon ka dito ng username at password. Pag login mo, ito na yung makikita mo. May dashboard kaya, may profile. Makikita mo diyan magkano yung income mo. Nandyan yung mga courses, nandyan yung mga AI studio, yung mga AI, mga AI tools na magagamit mo sa pag-generate ng photo, ng video. Mamaya po makikita nyo kung gaano kaganda na in-apply po natin sa digital university po na ito, na tayo ay parang nag-engage or nag-engage tayo into a digital business na merong leverage. Okay? Siyempre, ito po yung ating founder and CEO and president ng United Hybrid Entrepreneurs International or UA. Siyempre, si Sir Ryan B. Pineda. Siya po ay yung currently na chairman po ng OSAP, Online Sellers Association of the Philippines, Vice President for Business and Development ng Blessed Movement po, which is connected po sa government po natin. And aside from that, yung track record po ng ating CEO and President sa pagnenegosyo, hindi po talaga siya matatawaran. Ako po, bago ako mapunta sa UAE, aaral na ako ng AI. Yun nga po yung gumagawa na ako ng content, nag-enroll din ako sa mga courses para ako'y matuto, hanggang sa kinareer ko siya na gumagawa na ako ng content at mismong ina-apply ko sa content. No? So, since dumami na po yung follower ko, nung napunta na po ako sa UAE, marami pong nag-o-offer din sa akin about collaborations. Lahat po yung tinigil ko na. It's because nakita ko po yung vision ng ating president dito na ano talaga siya. It can reach into something. It's because, why? Yung kanyang track record po sa pagnenegosyo, talagang proven. No? And ako, since ako ay a believer ng AI talaga, nakita ko kung saan papunta. Na-imagine ko, na-vision ko, kung ano yung kanyang vision. Nakita ko rin. At yun yung pinanghawakan ko. So, ibig sabihin, gusto ko lang sabihin po sa inyo na ako, gumagawa ng content. No? Opportunities, talagang na-open na sa akin yung opportunity. Nag-start ako sa AI. Bakit nag-stick ako sa UA? It's because I can see something very big dito sa vision ng ating president nang tinayo niya yung UA. Yun po yung isa sa gusto kong ipakita sa inyo na makita nyo yung opportunity nito para maisabay namin kayo sa pag-launch ng ating company. Diba? Kasi kung isipin natin, yung AI, kailangan ng tao. Ang kailangan lang natin is a system, is a company na aligned doon sa gusto natin mangyari, which is ano ba yun? Mag-benefit tayo sa AI. Yung maging promoter tayo para hindi lang tayo user. So dito kasi magiging user tayo kapag natuto tayo ng AI, at the same time, we become a promoter. Kasi nga, hindi pwedeng kumita kung ikaw ay user lang. Dapat maging promoter ka lang. Maging promoter ka din. So, yun po yung ating profile ng ating CEO and President. So, wala nang question kung saan papunta po yung ating company. Doon pa lang po, tapos na. And syempre, ito po yung ating launching ng UHEI. Makikita nyo po, may makasabay po tayo dyan na artista. Nangyari po ang ating launching sa Dusit Hotel. Kung alam nyo po yan sa Makati. Yan. Ito po yun, para mas maunawaan natin or mas ma-visualize natin kung ano ba yung UHEI Digital Academy na yan. Ang flagship product po natin is AI. Kasi bakit? Kailangan nating ma-connect or kailangan nating mag-adapt. Kaya dyan po tayo sa ngayon focus. Pero, pwedeng in the future, pag marunong na tayo sa AI, sasanga na yan. Kasi sa e-commerce po, nagagamit po talaga yung AI dyan. Sa paggawa po ng creatives, sa pag-ads, ito rin, sa dropshipping, ganun din po siya. Sa TikTok marketing, nagagamit rin po yung AI. And more digital skills. So, ibig sabihin po, kapag part ka na ng UHEI, ang dami po pong benefit dito. Pero, kailangan muna nating trabahuin at asikasuhin. Kailangan ka munang mag-adapt sa AI kasi yung AI yung magiging tools. Di ba, napakaganda po ng ating company. Yung ating pong product mismo ay magagamit mo as your tools. Produkto mo, nagamit mo as tools, edi gamit na gamit mo talaga. Unlike kung bumili ka ng produkto na hindi mo naman nagamit, gusto mo lang talagang kumita, kumisan, nakatambak lang. Dito hindi pwede.
magagamit mo talaga yung AI kasi yan talaga ay kailangan eh. So, sino ba yung pwede dito? Kung gusto mo lang na matuto, pwede ka dito. Welcome ka dito sa UHI Digital University. Or kung gusto mo ng passive income, mas lalo na. No? Na pagsabayin mo yan, natututo ka, kumikita ka pa. So, ganito lang siya ang gagawin natin dito para mas ma-visualize mo kung anong gagawin mo talaga dito. No? Mag-aaral ka ng AI. You share your journey. Bakit? Doon sa dashboard mo kasi merong referral link. No, pwede mo siyang i-share sa social media habang ikaw ay natututo, let's say gumagawa ka ng content. Siyempre, pag pinost mo yan sa social media, ang daming magtatanong diyan, paano mo yung ginawa? Turuan mo ko. So ngayon, meron ka doon na referral link. No, pag clinic nila yon, dediretso na rin sila sa UH. Okay? Kasi step by step na yon. Sabi ko nga sa inyo, yung in-explain ko kanina, we are connected or we are prepared for a seamless payment transaction or seamless na gamit natin yung Dragon Pay. Step by step na po yun. Hindi ka na mahirapan, hindi na sila mahirapan. Because you can earn here referral rewards as the passive income. No? When someone joins through your referral link, at dito po marami kaming ituturo sa inyo dito. Hindi pa ho kami nagsisimula for online. Pero kapag ito ay nasimula na po natin yung online, kaya mapalad yung mga sasabay and magsisimula. No? Kasi kabilang kayo sa mga pioneers na gusto naming dalhin pataas. So you can build passive income over time as your network grows, so does your earning potential. Sa social media po, hindi lang isa, dalawa, tatlo yung pwedeng magtanong dyan. Since it's social media, hindi ka limited sa location, global yung market mo, Pilipinas pa lang, ilan na yung gumagamit ng Pinoy sa Facebook. Ito lang, para ma-imagine lang natin, pa-imagine ko lang sa inyo, yung endless opportunity. Sa Facebook, ilan ba yung gumagamit ng social media? Pilipinas pa lang yan, 100 million siguro. Sa TikTok, meron pa, iba pa yon, no? Kasi ang market sa Facebook, mga millennials pataas. Konti lang ang naglalagay sa Facebook ng mga Gen Z. Sa Gen Z naman, sa TikTok, pababa. Meron din millennials. So magkaibang market po yan. Pwede namin ituro sa inyo kung paano nagmamarket dyan. Through online. Sobrang laki ng potensyal. Bakit? Yung AI, maraming taong gustong matuto. Wala pa tayong kakompetensya na ganito. Tayo pa lang. Kasi sobrang laki ng potensyal. Pilipinas pa lang pinag-uusapan natin. Global yung ating market. Okay? So, ito na yon yung magsimula na tayong ipakita ko sa inyo. Yung tinatawag nating, may apply natin dito, yung law of leverage. Dito na yon mag-a-apply. Yung hoping na naintindihan nyo po yung tinatawag nating law of leverage para nagkakaintindihan tayo. Kasi nung naunawaan ko yung law of leverage, nagsimula naunawaan ko kung ano yung kailangan kong gawin para makapasok ako sa law of leverage. Kasi yun yung nakaka-gain ng time and financial freedom. So dito, kapag part ka na ng digital university, you automatically unlock the digital opportunity or the digital business itself, no, dito sa UHI. Dahil partner ka na, gawin mo na, imagine mo na yung sarili mo na meron ka ng sariling digital business. So once you are a partner, you can earn, okay, unlimited. Ito, mali itong nalagay kong fix. Kasi pwedeng pwedeng tumaas, bumaba, depende sa palitan. Kaya kung makikita natin, naka-US dollar po tayo, it's because we are ready, we prepared the system for global market. Inuunti-unti po natin yan na inaayos. But pinaka-importante, naka-US dollar na kaagad tayo. Kasi yun yung global currency na recognized or mas madaling maunawaan. Okay? So, let's say, kasama ka na sa university, gumawa ka ng content, nag-post ka, tinuruan ka namin maging content creator, nag-million views yung isang content mo. Isa pa lang yun nag-million views. Mag-1 million views lang yan, siya may ituturo namin sa iyo kung paano gumawa ng content. Asahan mo na po yan, na hindi na po bababa sa 10 kada araw ang marireceive mo sa inbox mo, nagtatanong kung paano. No? Magpapaturo sa iyo. Yun po yung goal na kung bakit magko-conduct po tayo ng training.
no, na about content marketing on the 15th. So, yun, pwede kang kumita ng unlimited na $17, no? Kung sa pesos, nasa 1,000 pesos po yan. Unlimited. May mas malaki pa po dyan na referral. Mamaya, makikita nyo yan. So, ito naman po. Na-discuss na natin yung una, unlimited 1,000 pesos or $17. Ito naman yung pangalawa, growth structure bonus. Kasi dito, ito na yun talaga mag-a-apply yung law of leverage. Yung growth structure bonus kasi mayroon ka ditong levels. Ito yung levels, maunawaan natin. Ikaw yung green. May kaibigan kang tatlo. Etong tatlong yellow, color yellow. Yan yung first level mo. Okay? Pag yan yung naturuan din natin, gumawa din ng content, nag-viral yan, meron din siyang first level, yung blue. Pero kung ikaw ang usapan, second level mo yung blue. Itong blue, posibleng hindi mo na yan kakilala. Tama? Kakilala yan ni green or friend yan na Facebook ni yellow, yung blue. Pero ikaw, considered at second level mo yung blue kahit hindi mo yan kakilala. It's because connected siya doon sa first level mo. Unawain mo na lang ang structure or imaginein mo na lang yung structure para mas ma-illustrate mo sa utak mo kung ano ba yung hanggang fifth level. No? Dumadami yan ng dumadami. So, ngayon, ang total hanggang fifth level na nagsimula ka sa tatlo is 363. Na-explain ko kanina yung law of leverage. Dito na yun na-apply. Bakit? Na-leverage mo ngayon yung sarili mo sa 363 katao. Diba? Yun yung isa sa perfect example kung bakit napakaganda ng negosyo natin because there's a leverage here. So magkano yung pwedeng kitain natin dito? Kasi dito sa growth structure bonus, may 5% ka sa earning based on the total sales ng first level mo, 5%. Sa second level mo, 3% na lang. Sa 2% mo, 2% na lang. Ay sa third level. Sa second level mo, 1% na lang, the same sa fifth level. Pero wag ka, kahit tig 1% yan sa fifth level, mas marami na rin kasi yan. So, to give you a digit, magkaroon tayo ng computation muna. Conservative computation. Potential income for growth structure bonus. Let's say nabuo mo yung slot na yon. Na-leverage ka na technically. Kasi kung makikita mo dyan, first level pa lang, 3 lang yung tao dyan, di ba? Natulungan natin mag-content, naturuan natin ng content marketing, naturuan natin ng paid advertising, nakakuha siya, no? Sa 3 lang, nakakuha ka. Ngayon, yung 3 na yun, ang goal natin, turuan din sila. Gumaling sila sa social media, mag-viral yung content nila, bonus na lang yung monetization na matatanggap nila. Pero ang goal natin dito is maipakita natin sa mas maraming tao yung ating opportunity for them to benefit as well sa technology. Yun yung isa sa pinaka-goal natin. Kung makikita natin dito, nangyari na yung leverage. So itong example. Kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng resubscription na lang, okay, sa isang buwan. Bukod pa dyan yung mga bago na nagiging kasama sa university natin. Kung ang bawat isa na lang out of 363 ay nagkaroon ng resubscription per account. So ito po yung total income natin. Ito, ano lang to, computation lang to na pwedeng mas mataas, mas malaki. Kasi ang kinuha lang natin is 1 resubscribe lang. 1 resubscribe lang inaman. May additional income po tayo, itong red. Nakita nyo yung $400. Nasa 23 din yan. Alam ko maliit pa yan. No? Maliit pa yan kung titingnan natin yung time, yung pag-uusapan natin yung time in financial freedom. Hindi pa kaya, no? Hindi pa kaya. Pero ito po yung mas malaki. Pero actually, dito pa lang, pwede mo yan ma-times 2, times 3, times 10. Kasi kung makikita mo sa first level, nagsimula lang tayo sa 3 slot. Paano pag dinoble mo yan? Madodoble rin kung ilang total slots yan. Diba? Pag ginawa mo yan na siyam, 10, 30, 100, wag mong underestimate yung social media. Kasi nagawa na po namin yan. Nagawa ko na po yan. Ginamit ko yung social media ng pagmamarket. At 1 taon po sumusobra po sa 100 yung aking nagiging direct referral or yung first level. Okay?
So ito na po yun, yung mas malaki. Dito talaga, yung masasabi natin na totally, sobrang magbe-benefit ka na sa law of leverage dito. Kasi let's say, nabuo mo na yung levels mo. Kikita ka pa dito sa expansion partner bonus. Kasi dito, habang dumadami yung levels mo, naduduplicate ka, na-apply mo yung law of leverage, nagkakaroon ka ng rank. Sa papaanong paraan? Mahit mo lang yung required sales amount. Or, hindi po ito magbebenta, hindi po magbebenta. Required direct sponsor. Ang ibig sabihin po natin dito ng sales amount, yung mga tao na napasok po sa ating community or sa ating university through you. Yun po yun, yung consider natin na sales amount. So, ibigay ko na lang pong example sa inyo kapag ka ikaw ay naging Crown Diamond. By the way, ang example na to ay pwedeng, yung requirement po dito ay pwedeng tumaas po yung requirement. Kasamantalahin po natin na yung mga, kumbaga nandito tayo sa initial stage na mababa pa po yung requirement. Okay, kasi soon, pwede po tumaas ito as the requirement. Kasi kung makikita natin, napakadaling mahit po ito, yung Crown Diamond, lalo kung seryoso ka. Seryoso ka sa mga programs natin, tulad po ng LGU programs. Meron po tayong ganun, ha? May LGU programs. Kung seryoso ka po doon, napakadali mo yan makuha yung Crown Diamond. Kung seryoso ka, kung gusto mo online, kung seryoso ka dyan, madali mo rin yan makuha. Ang dami nating way na pwede po namin sa inyong ituro. Okay? So, example na lang, ikaw ay Crown Diamond na. Magkano ba yung pwede mong kitain? Ito po yun, another conservative example. Para lang may ma-imagine ka kung what's the future. What is it for me kung gagawin ko yan? Para lang ma-imagine mo. But again, the digits here can be double, could be triple, could be times 2, times 5, times 10. Depende sa effort mo. Pero pwede ring kalahati lang yung ma-achieve mo dyan. Diba? So, pero, example na lang natin, na nabuo mo yung 363 slots na nagsimula ka lang sa 3. Sa total slots mo dyan, 363. Kung ang bawat isa na lang ay kumikita kada buwan, mababa na po ito, 50,000 na lang per month, kada buwan. Inano na natin po, in-average na natin na 50,000. Kasi yung pwedeng may kumikita dyan ng 100,000, 200,000, 500,000, samantalang meron naman kumikita ng 5,000, 10,000, in-average na lang po natin sa 50,000 sa total slots na 363. Kapag yan po ay nangyari, ito po yung kita mo sa isang buwan. No? Meron ka pong 9,540 US dollar. Kung convert natin yan sa pesos, nasa kalahating milyon na po yan. 500,000 na rin po yan. What if sobrang sipag mo? What if nag-viral ka sa social media? What if marami kang LGU na natulungan? What if na-promote mo ito sa mga sa social media noon at sobrang lumawak talaga? Kasi nga sabi natin unlimited yung reach, global yung market. So what's stopping you to do it? No? Wala nang, kumbaga napakalawak ng opportunity. So what if naman? Kasi baka syempre may magsasabi din na what if hindi ko napuno yung 363 slots? Pwede hatiin mo yung 950. 250,000 per month. Okay pa rin yun, di ba? Malaki pa rin po yun. Di ba? Pwedeng makonsider mo na yung sarili mo doon na ano ka na talaga kapag ka kumikita ka ng ganun. Di ba? What if na-doble mo yon instead na kalahati lang na-achieve mo since wala naman tayong quota. Di ba? Mag-i-increase at mag-i-increase yan. And ito pa, bukod pa po yan doon sa kitaan doon, meron pa ditong kikita ka po dito in every or all digital enrollees that will use AI Studio naman. Itong AI Studio po natin, ginagawa pa ito currently. Kung pupuntahan natin, inaayos pa po ito. Pero simple lang po yung idea dito. Kung nabuo na muna po yung levels mo, na-leverage ka na technically. Pero kapag kumbaga itong AI tools na to, kumikita ka na doon sa tatlong nabanggit ko kanina, kumikita ka pa dito. Isang example ko na lang, what if sa 363 nagge-generate ng photo, meron kang kita na 5 piso na lang sa pag-generate nila ng photo. Magkano po yung kita mo doon? What if video, 10 pesos. 'Di ba? Kahit nga 3 pesos lang 'yan, i-multiply mo yan sa 300. Still, that's
more than minimum. Tama ba? Tama ba? What if nangyari yan sa isang araw? 'Di ba? That's sobrang ano yan, sobrang laki ng potential kasi hindi lang tayo limited doon sa ano natin, pwedeng maging leverage natin. Alright, so ito na po yung gusto ko ipakita sa inyo na as early as now, mas maganda kung makaposition ka na dahil yung company natin pa-launch. Kumbaga pa-momentum na po tayo. It's because bago lang po yung ating company. But we have already ni-ready na po natin yung sistema, tulad po ng payment system, tulad po ng ating backend, ni-ready na po yan for global market. So parang ganito, nung nag-i-start po yung Bitcoin, example ko na lang, pero hindi ko po yung pinopromote. Example ko lang yun kasi malaki na yung value ng Bitcoin. Kailan ba dapat yung napakaganda? Among all na stages ng Bitcoin, kailan ba yung napakaganda na nagsimula dapat? Di ba nung beginning? Di ba kasi magkano na yung, pwede mong mabili yan ng 15,000, isang Bitcoin lang. Nung nag-i-start yan. Baka mas mababa pa nga. Pero ngayon, magkano na yung worth niya? Million na po. So, napakaganda nung nagsisimula. Ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. Ngayon po na pa-launch, pa-take off na po tayo dahil bago po yung ating company, pioneering. Maganda na sumama ka na. Sumabit ka na. Huwag ka nang magpapahuli. Di ba? So, how to start naman? Paano ka makapasok sa digital university? Ito lang po yan. Sa bawat yun, kahit naman sa school, di ba? Meron tayong tinatawag na enrollment package. Meron po tayong dalawang klaseng package po dito. Pero, ito yung mga learning po yung matututunan natin dito. Meron dito na 5988 na access na po yan na one-time payment. So, ito po yung mga matututunan natin dyan. Kasama na po ito. Basahin nyo na lang po yan. Kasama na po yan yung AI Mastery Foundation. Matutunan nyo po yan yung mga ano ba yung mga ginagamit na AI na pwede mong i-discover na at testingin mo na. Kasi malay mo, may AI dyan na hindi mo alam, kaya palang gawin yung napaka-basic na ginagawa mo na matagal mo nang ginagawa. Pero dahil sa AI na yon, instead na gawin mo siya ng buong araw, nagawa mo ng 15 minutes pero hindi mo alam na yung AI na yon may capabilities dahil hindi mo pang alam. So yan po yan dyan. Meron din po ditong yung prompt engineering, tuturuan ka. Kasi sa AI po, ang isa sa dapat mong aralin at masterin, matutunan, is yung pagpa-prompt. Bakit? Kung anong gusto mong gawin sa AI, magsisimula yan sa pagpa-prompt. Diba? Kasi plain language yung ginagamit natin dyan. Pwede kang gumamit ng plain language. Example na lang, gusto mong magpagawa ng photo, video, gamit ng AI. Diba? Kailangan mo ng prompt para magawa yun. Pero, what if, ganito, baka sabihin mo, prompt lang naman din ang gagamitin ko dyan. Ipapagawain ko rin kay ChatGPT. Ito yung good news. Pagpunta mo kay ChatGPT, kailangan mo din ng prompt para magpagawa ng prompt. So ngayon, hindi ka mabibigyan ng tamang prompt kung hindi ka marunong mag-prompt. yung gusto mong output, kailangan mo ng good input. Okay? Yun lang po yun. Kaya dapat mong galingan sa pagpa-prompt. Kasama na po yan dyan. Content marketing. Ito po yung ginagawa natin dito na free. Tulad ng example na gagawin natin on May 15. Yung content marketing, napaka-valuable po nun. Tuturuan ka paano mag-viral. Tuturuan ka paano gumawa ng content. Tuturuan ka paano mo i-ads itong opportunity po natin. So kung totalin natin po yan, pwede kang mag-range dyan ng 17,000 pataas. Kasi po ako mismo ay nag-training. Ang halos natutunan ko po dun sa training ko is yung AI Mastery Foundation lang. Kasi nung I think April last year po ako nag-training. Ang binayaran ko po, magkano? 15,000. Halos AI Mastery Foundation lang kasi wala pa masyadong AI noon di ba? Halos ChatGPT lang kami focus, tsaka yung Kling ata yun. Tapos Sora. Hindi pa ganun kaganda. So ganun lang yung natutunan ko halos po doon. Pero binayaran ko 15,000. Dito po, marami kang matututunan for only 5,988. Di ba? At ito po yun. Ang matututunan mo dito, never na po siyang ma-expire. Or yung learning po dito, hindi po siya ma-expire. Kasi, learning po yan. Pag natutunan mo yan, hindi pa yan pwedeng nakawin sa'yo yan. Pero kung seryoso ka talaga na matuto po sa AI, ito po yung kunin mo. Yung 23,952. So, one-time payment lang po natin yan. At may mas maraming benefit ka po dyan na makukuha. Okay?
So, yan po yun. Tingnan nyo na lang. Kasi, let's say, yung 23,900, kung meron ka na nasa bangko na 23,952, nasa bangko mo lang yan. Palipasin mo ng isang taon yan, bababa na yung value niyan. It's because of the inflation or yung buying capacity or buying power. Diba? Let's say 24 na lang para sakto. Yung 24,000 mo, hindi na yan kayang bumili ng tig 24,000 ngayon. Next year, it's because bumaba na yung buying capacity. Let's say, bili mo ng cellphone yan, yung 23,000 mo. Kaya yan makabili ng medyo magandang cellphone na rin, ng Huawei. No? Maganda rin na rin yun. Pero yung bibilhin mo na yun, subukan mong ibenta after 3 months. Hindi mo na yun maibebenta ng 23,000. Pwedeng bilhin na yan sa'yo ng 15,000 or 10,000. Ibenta mo pa yan after few months, 10,000 na lang yan or 5,000. No? Ibig sabihin, bumaba yung value nung naging yung pera mo na ipinut up mo doon. Dito, hindi. Kahit yung 23,000 yung kunin mo, ang dami mong matututunan dyan, hindi na po yan mawawala sa utak mo or sa utak mo. Hindi na po yan pwedeng nakawin sa'yo. Kasi, let's say, nag-improve yung AI. Ito naman po kasi yung mga learnings natin dito. Ano po natin yan? I-upgrade po natin yan or papagandahin po yan. Kasi yung AI, napakabilis mag-upgrade. Every 3 months, nag-upgrade. Siguro nga every week eh. Every week, may nilalabas pong bagong AI. Ito naman ay anytime, pwede nating palitan yan kung ano yung makakatulong sa inyo. So, ibig sabihin, kapag natutunan mo na yan, since tatagal yung technology, ang gagawin mo na lang, kapag may lumabas, mag-i-step ka na lang ng another step. Hindi bumaba yung value ng pera mo because yung technology is still existing at nagagamit mo. Baka nga kung i-offer mo yan, let's say itong 5988, aralin mo yan. Nag-offer ka ng services. Baka nga 1 month pa lang, ROI ka na dyan eh. Mag-offer ka ng video, ng photo, pero kailangan mo ng skills doon. Yun na po yung matututunan mo dito. Okay? ROI ka dyan kaagad isang buwan. What if gusto mong makuha yung time and financial freedom, i-apply mo yung law of leverage. It's because meron tayong tools na magagamit, which is yung ating product din, na magagamit to promote it online. Ba? And of course, ito po yung bonus doon sa mga magkakaroon ng auto spillover. Kahit po, kumbaga, kung ikaw yung nalagyan, let's say by December, nagkaroon ka ng 160 subscription, no? Isa lang nakuha mo, pero yung dalawa, nalagyan ka. Tapos dumami. Tapos na-hit mo to, yung 160. Pwede mo nang i-claim tong scooter. And ito pwede, anytime soon po, pwede po itong magbago din. Since sabi ko nga is, promotional po ito para sa atin, since we are a pioneering stage, gusto natin na mas marami yung maka-avail, pwede mo po yan na i-upgrade into sedan. Wag mo munang kunin yung scooter. Antayin mo siya mag 280. What if gusto mo nung SUV? Edi antayin mong mag 800. Anytime soon po pwedeng magbago yan. Pero yan. So what's best with UA? Para mas ma-appreciate natin yung pinapakita ko. Okay? So ito na po 'yon. Easy enrolling setup dahil nga po dito is meron kang link dito. So i-combine natin siya into social media marketing. Social media, organic marketing or paid marketing. Napakadali na siya dahil hindi mo na kailangang pumunta kung saan-saan para bumili ng product or i-claim yung pera. Hindi rin sa iyo mapupunta yung pera, so maiwasan natin yung scam. Diba? Hindi na kailangang pumunta sa company. Pwedeng online, pwede kang magbayad through GCash, Paymaya, BDO, credit card. Actually soon, coming soon yung credit card dahil we are already approved. Ma-approve na tayo into global credit card connection, no? So easy getting of commissions din. Dahil, let's say, may income ka ng 5,000, 5 a.m., nakita mo sa account mo may 5,000 ka. Pag withdraw mo po yon ng before 11 a.m., kuminsan, no, the same day. Pero, don't, quote me on this, na
sa next day mo na lang asahan. Okay? Pero most of the time, nakukuha siya the same day. But to be safe, para naman hindi ka nag-aantay sa ATM, mamaya dyan, sisihin mo ako na nag-withdraw ka, tapos, pwede pala makuha. Tapos ikaw nag-aabang ka na sa ATM, tapos wala ka palang pamasahe. Mamaya yan, pag di ka nakauwi, sisihin mo ako. To be safe, bukas na. Okay? Pero most of the time, kung GCash, pwedeng nasa GCash, pwedeng nasa bank account mo. Okay? Have a product that people want. So alam natin yun. Kailangan natin yung AI. Kanina pa natin pinag-uusapan. And of course, can be done fully online and digital. Walang mabubulok na product. Walang ma-expire na product. Hindi mo kailangang magpadala kung saan-saan. This can be done fully online and digital. Worldwide yung market. Other business is a competitor. Kung may negosyo ka, walang problema. Since our product is a marketing tool as well, edi double benefit mo. Dito kasi maraming mga negosyante po dito na ginagamit po yung AI mismo or seryoso po sila sa UA. Double benefit. You can promote this faceless. Kung ikaw mahiyain, walang problema. Kaya nga po AI yung ating idipakinabangan mo yung AI, i-apply mo na ngayon yung natutunan mo. Skills are the new currency of the future. Actually, skills and ano ba yun? Nalimutan ko yung isang gusto kong sabihin. Basta, yan, skills are the new currency of the future, especially the AI skills. So ito po yung pinag-uusapan natin. The best investment you can make is in yourself. It is not the strongest that survive, but the most adaptable. Tama po ito parehas. Kasi kung hindi tayo mag-a-adapt, mangyayari sa atin, hindi tayo makakasabay. So baka question nyo to. Mas maganda po, sagutin ko na rin po yan. Mahiyain kasi ako, hindi ako makaka-recruit. Actually, hindi mo kailangan mag-recruit. Bakit? Kung gumaling ka sa AI, nagpo-post ka lang naman sa social media for the purpose na ma-monetize ka. Let's say, ganun lang yung purpose mo. Automatic yan, may magtatanong sa'yo. Bakit ko nasabi? Ako nagko-content ako eh. Million-million yung views ko. Ang dami kong hindi pa nasasagot sa inbox kung paano naman nagtatanong kung paano nila matututunan yung ginagawa ko. Pwedeng mangyari rin po yan sa'yo. Hindi ka nag-recruit. Ang gagawin mo, tutulungan ka pa namin. Gagawan ka pa namin ng landing page. Nandoon na yung video marketing. Pwede mong dalhin sa Zoom. Kami ang nag-i-explain. Sobrang na-leverage ka na. Na-leverage ka na through sa amin, through sa system na ipoprovide namin sa'yo. Kasi ang gusto namin, ma-leverage ka. Diba? May apply natin yung leverage mismo sa'yo. Doon pa nga lang, na-leverage mo kami. Diba, na yung skills at effort namin, magagamit mo. Yun po yung kagandahan kapag meron kang community. So, hindi mo kailangan mag-recruit. You just have to share your journey. Wala kang time palagi. Busy. So, ito na lang. Kung totoong wala ka talagang time, okay, walang problema po talaga dyan. Ang kailangan mo lang gawin, siguro maglaan ka ng oras or maghanap ka ng maraming time. Yun po yung tuturuan namin. Kasi, pag may apply, kung naunawaan mo yung law of leverage, ikaw wala kang time. Naghanap ka ngayon ng may time. Ngayon, yung effort at production niya, time mo na rin yun. 'Di ba? Kasi nga, in-apply natin yung law of leverage. 'Di ba? Kasi ako talaga dati, nasabi ko rin to, wala akong time, lalo na nung nagtatrabaho ko sa factory. Kasi nakakapagod naman kung ikaw ay magtrabaho ng 16 hours or 12, basta ang madalas na pasok ko noon, 8 hours, 12 hours, tapos 16. Malala na yung 16. Parang dalawang shift na kasi yun eh. Kapag hindi pumasok yung kapalitan mo, yung uwing-uwi ka na, pero hindi ka makauwi. Mag-another 8 hours ka pala. Diba? Feels like hell. Diba? Lalo sa trabaho ko dati, napakabigat. So, ganun po yun. Dati nasabi ko rin po na wala akong time. Pero sabi ko, hanggang kailan ako magsasabi na wala akong time kung hindi ko to gagawa ng paraan? Good thing, naintindihan ko yung law of leverage. Sabi ko, hindi pwede. Tama na yung naintindihan ko, grateful ako sa naging trabaho ko dahil nakasurvive talaga, di ba? Nagkaroon ng pambayad sa bills, pambayad sa upa. Pero sabi ko, ngayon na alam ko na to, yung law of leverage. Kasalanan ko na yan. Kung hindi pa ako, gagawa ng paraan. Naunawaan na eh. Kaya ngayon, isa sa purpose ko kung bakit po naitapik ko yung law of leverage para ma-open up tayo sa ganito. So, hindi ko na kaya ang technology. Actually, walang problema dyan. Kasi university nga po tayo eh.
Ang ginawa nating university, hindi po yan para sa mga marurunong. Parang doctor of, let's say, yung school, para sa mga gustong magdoktor. Ano ba yung habol na market nun? Yung mga doktor ba? Di ba yung mga gustong magdoktor? So, ganun din dito. Kung wala kang alam sa technology, pasok ka sa community kasi yun yung purpose natin. Matuto ka, maturuan ka. Paano ko hindi ako kumita? Kung tanong mo yan, ito po yung sagot yan. Kahit hindi ka man kumita, pero natuto ka, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nag-ROI. So ngayon, kung may pinakita sa yung opportunity, hindi ka pa rin, let's say, kumita ng direct referral, abang kasalanan mo na yon. Kasi nga, technology po yung tinuturo namin sa iyo. Tuturo na nga sa iyo yung online marketing, yung paid marketing, content marketing. Content marketing, wala kang nang babayaran dun. Sipag na lang ang gagawin mo. Kung hindi mo pa rin magawa yon, abay, kasalanan mo na yon. Pero what if kumita ka? Yun yung tanong. What if na-leverage ka? What if kumita ka ng passive income? What if nagkaroon ka ng time and financial freedom? Pero ito yung masakit. Kung mai-stop ka na sumama sa aming community because ito yung naghihinder sa'yo sa katanungan na yan. Ito po yung mas masakit. Yung masabi mo na sana pala, yun po yung pinakamasakit. Kapag nakita mo yung UA 2 years from now, a year from now, tapos yung mga kasabayan mo na nag-attend sa Zoom na to, ano na talaga, kumikita na ng malaki, yun yung pinakamahirap na sabihin natin, dapat pala. Tapos ikaw, magsisimula ka. Sila sobrang layo na sa technology. Sila ang laki na ng kinikita, ikaw step 1 pa lang. Yun po yung mahirap. Mas okay na po yun. Magkano lang yung 5988? Yung 5988, ang dami na po yung dumaan sa kamay mo eh. Pero ang tanong, baka nga yung 5988 mo, isang buwan mo lang yun sa Shopee. Di ba? Pero anong nangyari? Yung mga binili mo, baka yung mga binili mo sa Shopee, kung saan-saan mo na lang nakikita. So ngayon, i-anuhin mo muna, i-stop mo muna yung Shopee. No? Kasi pagka kumikita ka na ng malaki dito, edi yung mga branded na bilhin mo, no? Sacrifice muna. Pero yun kasi ang pinakamaganda. Paano mo malalaman isang opportunity kung hindi mo susubukan? The future belongs to those who prepare for it today. Yun po yung piniprepare natin kayo para hindi po tayo mapag-iwanan. Ito po yung bago ako pumatapos. No? Narinig nyo na ba itong kwento? Ito pong kwento ng The Flood. The Flood. Ganda, no? AI din po yung ginawa natin to. So ito po yung kwento na I hope na kasi ito ay nakatulong talaga sa akin yung kwento na to. Meron isang lugar sa Pilipinas, itago natin sa pangalang Marikina. Sa Marikina, may itong kwento na to, sabihin na nangyari sa Marikina. Okay, kwento. So meron isang pangalan, ibigay natin sa pangalang Juan, itong isang lalaki. Meron isang lalaki na sobra talaga siyang manalangin. As in talaga, sobra siyang manalangin. So ngayon, alam naman natin yung Marikina bahain, 'di ba? So pero ngayon ginagawa na sila ng paraan, no? Pinapatas na yung mga dike. Pero nung unang panahon ito nangyari. Unang panahon, bahain yung Marikina. So siya, itong lalaki, sobrang din talaga, sobrang talaga yung faith niya din sa Diyos, okay? So itong lalaki, nagkakaroon ng umuulan-ulan na. So ngayon, madalas naman sa mga bahaing lugar, ang ginagawa po diyan, 'di ba yung kapitan, parang naglilibot sila. Magkakaroon ng malakas na ulan. Pagka lumakas pa ito, magsilikas na kayo. Ganyan naman, 'di ba? Etong si Juan, ang ginawa niya, sabi, tumawa lang siya or inisnab niya yung paalala ng nag-iikot na nakamobil, no? Sabi niya, naku, hindi yan mangyayari, no? Malaki ang paniniwala ko kay Lord. Ililigtas niya ako. Hindi ako alis dito. So ngayon, tumataas na yung tubig dahil continuous yung pag-ulan. Hanggang tuhod na. So ngayon, yung yung parang sasakyan na may gulong pero pwede siya sa tubig. Yun na ngayon yung nag-iikot. Paalala po sa inyong lahat, ito po yun. Mangyayari po ulit na baka magkaroon ulit ng malakas pong pagbaha. Sa ngayon po, pwede na po kayo magsipaglikas habang kaya pa. So ngayon, ito si Juan, nandun siya sa sa bahay niya. Nako, hindi po ako sasama.
Hindi po ako mag-evacuate. Naniniwala po ako na ako po yung makakaligtas. Ganun siya, si Juan. So ngayon, mas lalong tumataas yung tubig kasi continuous yung pag-ulan. Mabilis. So ngayon, hindi na kaya ng bangka na talaga, speedboat. Dumaan na ngayon si Kapitan. Sabi, Juan, ikaw na lang yung hindi umaalis dyan. Sumama ka na sa akin. Sabi ni Juan, nako Kap, umalis ka na Kap. Ako po ay makakaligtas. Ililigtas po ako ng Diyos. Sabi ni Juan. So ngayon, tumataas pa ng tumataas. Ngayon si Juan, ang ginawa niya, since pumasok na sa loob niya ng bahay, pumunta na sa second floor si Juan. So ngayon, hindi na kaya nung bangka. Malakas na yung tubig. Ang dumating na is yung mas malaki. Hindi, yung maliit palang bangka, hindi na kaya. So si Juan, nandun na sa second floor. Si Mayor na ngayon. Si Mayor na nag-ikot. Sabi, Juan, ikaw na lang daw yung hindi umalis dyan. Tataas pa yung tubig, sumama ka na sa akin. Nakaano na yun ha, malaking bangka na yun ha. Sabi, nako Mayor, umalis ka na. Hindi kita kailangan, ako'y makakaligtas, ililigtas ako ng Diyos. Tapos itong ngayon, tumaas pa ng tumaas, pumunta na siya dito. Yan, nakikita niyo, ito na yun. Nasa itaas na siya ng bubong. So ngayon, ang nag-ikot po, presidente na. Presidente nag-ikot. Nako, Juan, tataas pa ng tataas yung tubig, sumama ka na dito sa aking chopper. Nako si Juan, no. Diba? Sabi niya, no. Umalis ka na, ililigtas po ako ng Diyos. Sabi ni Juan, so ngayon, wala nang nagawa yung presidente ng Pilipinas. So ngayon, tumaas ng tumaas. Ang nangyari kay Juan, nategok, nalunod, inaanod ng baha. So ngayon, nung napunta siya sa taas, buti sa langit napunta, sa langit napunta, sabi niya, question niya ngayon. Ito, kwento lang po ito, baka seryosohin niyo. Question niya ngayon. Sabi niya, Lord, grabe naman po, laki po ng paniniwala ko po sa inyo. Pero bakit po ang nangyari? Hindi niyo po ako niligtas. Bakit po ako napahamak? Ngayon, sinagot siya. Sinagot si Juan. Sabi ng boses, boses. Naku Juan, 'di ba? Hindi pa nga lumalakas yung ulan. Yung kagawad nag-ikot na, 'di ba? Pinapunta ko 'yun. Pinakapunta ko 'yun para iligtas ka. Pero ang sabi mo, hindi ka sasama. Nung tumaas yung tubig, naalala mo si Kapitan. 'Di ba? Sinadya ka pa ni Kapitan para iligtas ka. Hindi ka pa rin sumama. Tumataas yung tubig, binigyan kita ng chance. Sinend ko pa si Mayor. Si Mayor, muntik pang mapahamak. Dahil malakas na yung tubig. Hindi ka pa rin sumama. Eto na yun. Yung presidente na nga, sinend ko pa para iligtas ka. Di ba? Hindi ka pa rin sumama. So, paano mo ako ngayon sisisihin? Yun po yung kwento. Pero ang gusto po natin dito, ano ba yung lesson yun? Kumbaga, marami kung minsan na pangyayari sa ating buhay, marami tayong hinihingi, di ba? Marami, Lord, sana ganito. Pero kung minsan, binibigay na sa atin yung sagot, nasa harapan na mismo natin, nakikita natin mismo, malay mo matagal ka nang naghihingi or humihingi ng magandang, let's say, kung ikaw, tulad ko, ako talaga dati, bayad sahod utang ang nangyayari. So, humingi din ako ng opportunity. Malay mo, ikaw tulad ko, kung ikaw ay nagtatrabaho na, matagal na nagtatrabaho, pero yung buhay, umiikot ng sa bayad, sahod, utang, at matagal nang nangyayari. Malay mo ikaw yun, at naghihingi ka ng opportunity. Malay mo, ito na yung sined sa'yo, yung opportunity dito sa UA. Bakit? Pwedeng hindi natin masabi sa dami ng opportunity na, or sa dami ng taong pwedeng mapunta dito. Bakit ka nandito? 'Di ba? And sa dami kasi sa online nga, digital business kasi ito eh. Pwedeng ibang tao yung makapasok dito at makakita ng opportunity. Pwedeng iba yung mapuntahan mo. Pero bakit nandito ka? Posibleng isa ito, hindi natin masasabi, 'di ba? Baka ito 'yun. Baka isa sa opportunity na sinend sa'yo para iligtas ka sa financial na hinihingi mo. Baka ito yung opportunity na ino-open sa'yo para ipakita sa'yo or ibigay sa'yo kung ano yung hinihingi. Kasi hindi naman yan kapag tayo ay humingi, ibibigay sa atin agad-agad kung ano yung hinihingi natin. Ang bibigay sa atin,
opportunity, tamang tao at pagkakataon. Yun ang ibibigay sa atin. So ngayon, kung sinong magagrab, nasa mga kamay po natin yun. So, yan. Actually, tapos na po ako. Pero wag po muna kayong aalis, guys. Okay, let me check, guys. Tapos na po ako. Pero syempre, bago po matapos ako, gusto ko lang pong ipakilala sa inyo yung dahilan po ng sinabi ko po sa inyo kanina. Though marami po sa akin na, kumbaga, marami pa rin na dumarating na opportunity about sa AI, no? Kasi bago nga mag-AI, marami akong naging classmate sa AI na nag-aral kami. May mga projects silang ino-offer sa akin. May mga company na nag-offer din sa akin. Bakit ako nandito sa UA despite of that? It's because of the vision, his vision that I believe in, that also I am seeing. Kumbaga, kung bakit dahil maraming opportunity, pero ginib up ko yun, it's because of this. Kung ano yung nakikita kong vision niya na mangyayari, it's because kumbaga, parang nasa puso ko na rin yung AI, di ba? Plus, yung vision niya na nakita ko na it is possible, no? So, because of his business experience, because yung nakikita ko sa kanya na quality na, and yung mga, kung paano siya magpalakad, no? Ng, let's say, pag-handle ng tao, ng opportunity, kasi proven na yung kanyang track record. Okay? Kung bakit ako sumama sa kanya. So, syempre, gusto ko ipakilala sa inyo yung ating presidente and CEO. Siguro naman naabutan niyo yung pakilala ko sa kanya, but she is yung chairman ng OSAP and vice president of the Blessed Movement na for the business and development. Let us all give. Okay? Bigyan muna natin ng virtual clap diyan sa ating comment section. Pindutin niyo po yung virtual clap diyan, no? Virtual clap sa ating comment section para alam ko kasi busy siya. Ito po, sasabihin ko sa inyo, it's a privilege na siya ay makakapagsalita sa Zoom dahil di ko alam baka nasa road pa lang sila ngayon eh. Kasi may ka-meeting na naman sila kanina. Marami pong gustong mapunta sa ating opportunity at marami tayong gustong sharean. And privilege po na makasama at makapag-talk po siya sa atin. Hindi na natin po patatagalin. Sana kasi baka nagda-drive, no? Sana makapagsalita. Let us all welcome our CEO and President. Let's all welcome Sir Ryan RVP Pineda. Sir? Hello, Sir Rob. Hi, good evening everyone. Ayan. Sir Rob, ano ba ako? Loud and clear ba ako? Yes, sir. Yes. Audible. Wow, okay. So, ayan, unang-una sa lahat, maraming salamat of course, number one, sa UA family na walang sawang sumusuporta at kumbaga, very hard worker and committed para gawin tong ating mission, ang ating opportunity. So of course, para dun sa mga bago nating mga